Lahat tayo muko ang manalangin. Magamputa. Balaan og gamhanang amahan nga Dios nga nahiguguma kanamo. Nagpapasala kami kanino tungo kay ihatagan mo kami sa grasya sa nga nakatigom kaming tanan karon nga adlaw sa imong atubangan. Kami nga makasala nga angay unta mo ato sa impierno, apan ikaw mismo ang mianhi niining kalibutana, kipasan mo ang tanang namong mga sala ug pinaagi sa imong bilihong dugo nga giula dito sa cross. Kipasaylo mo ang tanang namong mga sala hangtok sa kahangturan. Kanimo ang tanang pasalamat ug himaya ingong nga mga tao nga naluwas na. Hatagi kami og kusog ug kaalam aron mabuhi sumala sa imong kapuputon. Dakam pa kayong mga tao sa among palibot nga wala pa maluwas. Tabang kami nga maisugon nga gipasangyaw ang ebanghelyo nga to kanila. Kining tanang among giampo sa ngalan sa among Ginoong Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Unang Juan chapter 4 verse 8. Unang Juan chapter 4 Okay. Unang Juan chapter 4 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang hindi umiibig ay hindi makakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, no? Sa ibang salita, ang Diyos ay umibig sa atin. Tapos, ngayon din po, ang Diyos ay nangmamahal sa atin, tuloy-tuloy po, hanggang sa future. Kaya, bakit tayo naligtas? Bakit po tayo naligtas? Bakit po tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan? Ligtas na ba tayo? Ligtas na po. Paano po? Sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus na dumanak sa krus. Tama po ba? So, upang bayaran yung lahat ng aming kasalanan, nating kasalanan. Bakit po ito ginawa ng Panginoon Jesus? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ligtas na po tayo, nakaunawa tayo na ang Diyos ay pag-ibig talaga, ang Diyos ay umibig sa atin ngayon. Kaya bilang naligtas sa pangitan ng pag-ibig ng Diyos, nagmamahal din po tayo sa Panginoon. Tama po ba? Minamahal niyo po ba ang Panginoon o hindi? Minamahal. Okay po. Taong ligtas lamang maring umibig sa Panginoon dahil sila lang po ay nakaunawa ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya po yung ligtas sa pangitan ng biyaya ng Diyos ay
nagpabago sa kanilang buhay, sila po ay nagiging normal na spiritual na tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay makapagbigay ng pagbabago, ang paglalago spiritual sa atin. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos lang ang tunay na pag-ibig na ipinakita sa cross. Yung iba't ibang klase ng pag-ibig sa mundong ito ay lahat sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ang pinaka-source, pinaka-panimula ng lahat ng pag-ibig. O yung iba't ibang klaseng pag-ibig, posibleng hindi po ito tunay na pag-ibig. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay nagiging napakalinaw sa cross. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakamalinaw na ipinakita na doon sa cross. Doon sa cross. Kaya po, kung ligtas na po tayo, talaga tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Kaya nang tayo po ay naligtas, nang naunam po natin ang pag-ibig ng Diyos tungo sa atin, magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan. Tama po? Kung nakikita nyo po yung mga isang maliit na bata na umiiyak, minsan umiiyak sila yung bata, no? Sa ilalim at doon sa baba po. Bakit po sila umiiyak kadalasan? Hindi nakikita ang mama. Nasaan yung mama? Bigla siyang wala, no? Hindi niya alam kung saan yung mama. Sinabi naman, mama, pumunta ako sa CR. Nakalimutan niya. Hindi niya naintindihan. Basta wala na ang mama. Kaya po, umiiyak sila, no? Kaya yung pang isa pang problema sa church school, doon sa kindergarten, palagi silang umiiyak, wala daw yung mama. Pasimula, medyo okay, Kung meron pong mga snack, meron pong mga laruan, pero hindi po ito matatagal kasi wala na yung mama, no? Nang bumalik ang mama, so huminto sila sa pag-iyak po. Bakit po? Nandun po yung pag-ibig ng nanay. Kaya po, ngayon lahat ng mga kaluluwa ay umiiyak doon sa labas. Yung laman nila, yung katawan nila, mukha silang okay, pero yung espiritu nila ay ngayon umiiyak dahil hindi pa sila ligtas, no? Kaya po yung evangelism ay mahalaga para sa atin para iligtas ang mga kaluluwa mula sa miserableng sitwasyon ng espiritu nila. Kayong mga ligtas, sa pangitan ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa cross, ay umiibig din po sa Panginoon. Tama po? Yung pang pinaka-motibo para sa ating natitirang buhay. Paano natin sukulian ang kanyang pag-ibig na ipinakita sa cross sa pamagitan ng ating buhay? Yung pang pinaka issue sa ating buhay sa mga ligtas. Kaya ikalawang Korinto, Unang Korinto chapter 16, Unang Korinto chapter 16, verse 22. Unang Korinto chapter 16, verse 22. Kung ang sinuman okay po, sa huling chapter po yun, Unang Korinto huling
Kung basahin po natin ng sabay-sabay, kung ang sinuman ay hindi umibig sa Panginoon, ay sumpain siya, Maranatha. Kung may tao nga wala mahaguguma sa Ginoong Hesus Kristo, lohon siya, ang Ginoo moabot. Maranatha po, Maranatha. He is coming, Maranatha. He is coming. Kaya ngayon, sa isang beses, sinabi ng Pastor Yuani sa ating, Ministers Retreat message, sabi niya, yung gira ngayon, doon sa Middle East ngayon, medyo iba na daw kaysa dati. Iba na po ito kaysa dati. Iba na daw po. Kasi ito pa ay talagang patungo sa huling giyera na. Patungo sa huling giyera. Dahil yung natitirang oras hanggang sa 18th anniversary ng Israel Independence, mula sa ngayon, ilang araw po natitira? 1948, May 14, hanggang sa 2028, May 14. Ito, mga 80 years na po ito, 80 years. Sabi ng Biblia, hindi lilipas ang lahing ito. Ibig sabihin, habang buhay pa sila darating ang Panginoon Jesus. Sino po yung 80 years na lola-lolo? Habang buhay pa sila. So mula sa ngayon, ilang araw po natitira po? Ngayon, July 19 po, July 19, 2026. Kayong natitirang araw ay mula sa ngayon po 665 days. Hindi ito ibig sabihin darating ang Panginoon Jesus sa araw na ito. Hindi natin alam kung kailan siya darating, pero ito pang isang yung tanda, sign po. Malapit na talaga. Habang buhay pa yung 1948 baby, 80 years old na lola-lolo ngayon, habang buhay pa sila, darating ang Panginoon Jesus. Kaya 80 years old ay matanda na po, talagang malapit na po ang kanyang pagdating. Maranatha. Kaya kung ang sino man hindi umibig sa Panginoon ay sumpain siya. Sino pa ang hindi umibig sa Panginoon? Sino pa ang hindi umibig sa Panginoon? Yung mga hindi pa ligtas. Yung mga hindi pa ligtas na impossible silang umibig sa Panginoon dahil hindi pa sila nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga kung hindi tayo umibig sa Panginoon, ito pa ay pinakamalaking problema. Yung mensang ito, pwede natin masabi na ang sino man umiibig sa Panginoon ay papapalain siya. Be blessed. Be blessed or those who love Jesus Christ most. Kaya, paano tayo umiibig sa Panginoon ng mas maigi? Yung pang isa pang message sa mensahe na ito. Yung pamumuhay ng hindi umibig sa Panginoon ng maigi ay magiging walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Yung puso ng mga hindi umibig sa Panginoon ay parang ilang, disyerto na. Wala pong buhay doon. Wala pong tunay na kasiyahan doon. Wala pong tunay na kaalaman o karunungan doon sa pusong hindi ligtas, na hindi umiibig sa Panginoon. Ngunit, yung mga umiibig sa Panginoon ng maigi,
Sa kanila po ay darating ang malaking biyaya. Kaya minamahal niyo po ba ang Panginoon? Minamahal niyo po? Paano natin minamahal ang Diyos ng mas maigi? Mas maigi. Okay? Tandaan po natin, bilang isang tao, hindi kaya natin umiibig sa Panginoon sa ating sariling kakayahan. Wala po tayong kakayahan na umiibig sa Panginoon sa ating sarili. Dahil dati pa, makasalanan po tayo. Kaya po, ano ang sinabi ng Bible? Unang Juan chapter 4, verse 10. Unang Juan chapter 4, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. Sa sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sa Bisaya din po, Nini anaa ang guguma, dili nga kita nahiguguma sa Diyos, kundi nga siya nahiguguma ka na to, ug gisugol niya ang iyang anak halas sa paksa si ulit tungo sa atong mga sala. Narito ang pag-ibig. Nasaan yung pag-ibig? Doon sa cross. Hindi po tayo umiibig sa Diyos na una. Siya mismo umiibig sa atin na una. Kaya po tayo pa yung umiibig sa Kanya. So, kailangan natin maunawan yung direksyon. Yung pag-ibig hindi galing sa atin tungo sa Diyos. Yung pag-ibig naman palaging galing sa Diyos tungo sa atin. Okay, yung pang pag-ibig, no? Ang Diyos lang ang pag-ibig. Kaya mula sa Kanya, darating ang pag-ibig sa atin. Kaya ano pang trabaho natin? Tanggapin natin ito ng mabuti, no? Tama po? Yung unang araw na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, yung pang araw ng kaligtasan. Tama po ba? Kaya ligtas na ba tayo? Ligtas na. Itaas ng kamay. Kung ligtas na po tayo, meron po tayong pag-ibig ng Diyos. Tama po? Naintindihan po? Galing sa cross. Galing sa cross. Kaya hindi tayo umibig sa Diyos ng nauna. Siya mismo umibig sa ating ng nauna. Kung ligtas na po tayo, ano pang buhay Kristyano? Dapat araw-araw, kailangan natin tanggapin ang pag-ibig ng Diyos tuloy-tuloy. No? Meron pong isang bagong silang sanggol. May baby po doon. No? Oh, wala po. Baby. Mayroon pong baby doon. Ano pa ang kailangan nilang gawin? Ako ay pinanganak sa pangitan ng sakripisyo ng nanay. Nanay, salamat po. Mula sa ngayon, nagtatrabaho ako para sa iyo. 1-year-old baby, magtatrabaho na siya sa labas? Hindi po. Wag na. Hindi na kaya. Dito na lang. Kaya araw-araw, tumatanggap niya yung pag-ibig ng mama, magulang, kapatid. Yun pa ang buhay na pasimula. No? Yung buhay Kristyano din, ganun po, no? Paano tayo umiibig sa Panginoon ng mas maigi? Kailangan nating tanggapin yung pag-ibig ng Diyos ng mas maigi, araw-araw. Paano sila lumalago ng mabuti yung mga puno doon sa mga sa bukid? Nang tumanggap sila ng mabuti. Kung nakatanggap sila ng mabuti ng sikat ng araw, ulan, mga mga ginagawa ng mga taga-bukid. Kung ganon, lumago sila ng mabuti, magbubunga sila ng mabuti. Kaya, paano natin tanggapin ang pag-ibig ng Diyos paulit-ulit?
kailangan natin maunawaan na kung gaano katakila, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos ng mas maigi, ng mas mabuti. Naunahan po natin ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa cross. Ligtas na ako dahil sa Kanya. Ito pa ang pasimula lang. So, ano po ang ginawa niya para sa atin? So, kailangan natin maunawan ng mas maigi. Paano po? Sa pangitan ng Biblia. Sa pangitan ng Biblia. Sa pangitan ng Biblia, sa pangitan ng buhay Kristiyano na patuloy-tuloy, sa pangitan ng fellowship, kailangan natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos ng mas maigi, kung gaano katakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung tingnan po natin ang unang Korinto chapter 13, unang Korinto, buksan po natin ang Biblia, unang Korinto chapter 13, unang Korinto chapter 13, verse 4 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-ibig ay matiisin ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapakmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipili ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi naktatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi matutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, paniniwala ng lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay, tinitisa ang lahat ng bagay. Wala pa po sa screen. Okay. 4 hanggang 7 po, no? Okay. Sa Bisaya po, paulit po, 3 to 1. Ang guguma, mapailubon, ang mapuguruan, guron, ang guguma dili masina, ang guguma dili ang tagan, sa iyang kagalingon, ang guguma dili mo burot, ang guguma dili makaway o kalawayaan, dili magapakita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili mataktasaktuautan, ang guguma dili makakilipay sa pakadilimat turong, kundili uban sa kamatuoran, nagapasan sa tanang mga butang, nagato sa tanang mga butang, nagpaulan sa tanang mga butang, nagaantos ang tanang mga butang. Naintindihan niya po? Naintindihan niya po? Si Sir Gemalin ang nakaunawa mo, iba naman, bakit hindi nakabasa? Ano po? So sabi natin yung unang Korinto chapter 13, ito po ay love, chapter of love. Hebrew chapter 11, ito ay chapter of faith. Hebrew chapter 11, yung topic sa Hebrew chapter 11 ay tungkol sa faith. No po? Yung unang Korinto chapter 13 ay tungkol sa pag-ibig. Kaya love chapter daw, chapter of love. No? Kaya kung gusto nyong maunawan kung ano pang pag-ibig, basahin nyo na lang po unang Korinto chapter 13. Okay? Naintindihan po ba? Tapos ito po ang ginawa ng Panginoon Jesus tungo sa atin. Ito po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Ang Panginoon na naging napakatiisin sa atin. Ang Ginoo, mapailubon kaayo kanako. Para sa atin, dahil sa atin, manatili siyang maamo hanggang sa kamatayan sa krus. Alang kanako, nakpabilin siyang malumo uk
nupsanon hangtok sa iyang kamatayon sa cross. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Siya ay magpapagumpaba. Ang Ginoo mapailubon kaayo kanako. Wala niyang ipasigarubo ang iyang gahom, mapainupsanon siya sa cross. Hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapanakan kahit nasa cross na siya. Hindi siya nagalik. Bisan dito sa cross, wala siya nasuko. Hindi niya hinahanap tinanggihan niya ang kasamaan, ang kalikuan sa cross. Sa cross, tiniis, pinaktiisin niya ang lahat alang-alang sa atin. Dito sa cross, giantos o wanta niya ang tanang alang kanako. Sakto ba? Sakto ba? Naintindihan po? Yung pang ginawa niya para sa atin. Hanggang ngayon, ganun po siya. Kaya nang nauna po natin kung gaano kadakila, gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos, gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos, ang puso natin ay naging puspos ng pag-ibig ng Diyos. Tama po? Naintindihan po? Kaya bakit magkaroon tayo ng problema sa ating buhay Kristiyano? Bakit po? Bakit naging mahirap yung buhay Kristiyano? Dahil meron po tayong mga bagay-bagay o anuman o sinuman na iniibig natin higit kaysa Diyos. Higit kaysa Diyos. Ano po ang pakikilos ni Satanas sa mga pusong ligtas? Alam ni Satanas na tayo pa'y umiibig sa Panginoon ng maigi. Kaya, yung ginawa niya ay ganito po. Ilalagay niya yung mga tukso, mga bagay sa loob ng puso ng ligtas para ibigin niya ito ng mas maigi kaysa Diyos. Kahit unti-unti. Kahit unti-unti. Gayon din po ang nangyari kay Iscariot Judah. Ebanghelyo ni Juan chapter 13, verse 2, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang oras ng hapunan, inilagay na ang diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anang ni Simon, na ipinakanulo siya. Sa Bisaya po, 3, 2, 1. Uksa miabot ang panihapon sa nakapaditlum na ang yawa sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, ang anak ni Simon, ang sa mabudihon hiyon, maktugyan kanya. Inilagay daw ng diablo sa puso ni Iscariot Judah. Puso ni Iscariot Judah. Si Satanas, meron po siyang mga kakayahan na ganito, kaya niyang ilagay ng mga kaisipan sa puso ng tao. Okay po, naintindihan po? Kung pumasok ang hindi magandang isip, ano po? Kailan natin itong alisin. Ayun pang trabaho natin.
Okay, naintindihan po ba? Naintindihan po? Naintindihan po? Ano ang iniisip nyo ngayon? Gutom na ako, mga ganun ba? Anong iniisip nyo ngayon? Huh? Yung kaaway mo? Kaaway mo sa palibot? Anong iniisip nyo ngayon? No? Sabi ng Biblia kanina, ang pag-ibig, hindi nag-iisip ng masama. Kanina po, ano? Yung masamang isip, hindi po ito galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yung lahat ng uri ng masamang isip, galing kay Satanas. No? Tama po. Kaya yung puso natin, ito pa ay battlefield. Battlefield po. May gira po sa ating puso. Gira. Kaya nang pinakaram po natin, yung espiritu natin, nasaan yung ating espiritu? Saan po yung espiritu? Saan po? Sa katawan? Hindi, kung meron pong isang tao ng ganyan, ito po ay body. Ano? Body po, body. Sa loob ng katawan, meron pong soul. Yung soul po ay mind, emotion, mga knowledge, mga ganun po, mga will. Mga ganito, yung mga mental activity, ito pang soul. Sa loob ng soul, meron pong espiritu. Yung isa pang katangian ng espiritu ay konsensya, buduhi. Konsensya, buduhi. Ano po? Iniisip natin, ito maganda. Pero sabi ng konsensya, wag. Ano po? Pero kadalasan, yung konsensya ng mga hindi ligtas ay very manhid. Manhid po, manhid. Not functioning well. Not functioning well. Kaya kung meron pong malaking hala ng pera, ay yung budoy, doon ka na lang, ito na lang, yung pera na lang muna. No? Parang ganon. Pero sa mga ligtas, mas importante ang espiritu. Siyempre, no? Kaya ito po ay, sino pang tunay na ako? Sino pang tunay na ako? Ito po ang tunay na ako. Dating patay dahil sa kasalanan. Pero nang natanggap natin ang kaligtasan, yung patay na espiritu ay binuhay ng Diyos. Kaya po, yung dating patay ay may buhay na. Ito pa ay tunay na ako. Sa soul katawan, ito pa ay sa labas ng espiritu. Ito pa ay soul, mind. Ito pang battlefield. Si Satanas, umaatek sa puso ng tao. Kaya yung mga hindi ligtas na may patay na espiritu, sigurado sila sigurado sila matatalo sa gera na ito kasi yung espiritu niya ay patay na po. No? Hindi kaya nilang harapin. Hindi kaya nilang labanan ang pakilos ni Satanas. Impossible na ito, no? Kaya si Satanas, paminsan-minsan, kahit ligtas na ang taong ito, kaya pa rin niyang ilagay ng mga masamang isip o mga iba't ibang bagay para tuksoy ng mga kaluluwa na ligtas pa. Okay? Kaya yung trabaho natin, naunan po natin ang Biblia, tapos tuloy-tuloy po tayo sa pag-aral ng Biblia para malaman po natin kung ano po ang katotohanan, tapos yung mga lahat ng mga hindi galing sa Diyos, kundi galing kay Satanas, kaya natin tanggihan. Okay po? Kaya yung salita ng Diyos, ito pa'y tabak ng Espiritu. Tabak ng Espiritu. Inilagay ni Satanas sa puso ni Iscariot Juda, ibenta mo si Jesus. Malaki ang kita ito. Sayang naman yung 3 years na yung pagod nyo.
So ayaw niya nagiging hari ng Israel daw. Sayang-sayang yung pakot nyo. I-finals na lang yung negosyo nyo. Ay, sige, maganda ito. Benta na lang. Basta si Jesus, makapangyarihan kaya ibenta ko sa kanya, mabubuhay pa rin siya. Hindi siya namamatay. Yung pang expectation niya, nang si Jesus ay namatay sa cross, nagigilty na siya. Ay, bakit ito nangyari? Kaya napakamatay din siya. Tuwang-tuwa si Satanas. Kinuha niya yung kaluluwa ni kinuha niya yung kaluluwa ni Iscariot Judah. Tapos pinapatay pa rin niya si Jesus. Kaya tuwang-tuwa na si Satanas. Pero pagkatapos ng 3 days, nagulas siya. Si Jesus ay muling mabuhay. Ano ba ito? Kaya yung pang nangyari. Yung pang nangyari. Kaya po, kasi nakita ni Satanas yung ginawa ni Iscariot Judah sa iba't ibang araw. Sabi ng Biblia, Juan chapter 12 verse 16, ayon sa talatang ito ay sinabi niya, hindi dahil nakmamalasakit siya sa mga duka, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw. Sino po Iscariot Judah? Palibhas ay nasa kanya ang supo. Ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Kinukuha niya yung, meron pong mga parang board po, meron pong mga lalagyan pang mga budget ng ministry ng Panginoon Jesus, galing sa mga offering ng mga iba-iba. Para kay Jesus, ito gamitin mo, Iscariot Judah. Sige po. Si Pedro isang araw, nagdala ng mga offering ng isa. Iscariot Judah, ito, ingatan mo, galing sa sino-sino. Sige po. Inilagay niya sa isang box, pero paminsan-minsan kinuha niya ito. Kaya nakikita ni Satanas, yung ginawa ni, Iscariot Judah, yung pala ang kahinaan niya. Kaya naghintay siya sa good timing, nang dumating ang good timing kay Satanas, inilagay niya yung isip ito. Good idea na ito. Ibanta mo si Jesus. Kaya po, bakit nahirapan tayo sa ating buhay Kristiyano? Kahit natanggap natin ang malaking biyaya ang pag-ibig ng Diyos, dahil sa yung isang makulit po, si Satanas, yung makulit po ito, dating kaibigan nyo, dating barkada nyo, nandun pa rin siya, tuloy-tuloy sa palibot nyo, so, nang tayo pa'y naligtas, umalis siya. Ano ba ito? Ligtas na pala. Lumalis muna. Tapos, umiikos siya. Naghintay siya sa taktang panahon. Ay, ligtas na pala ito. Galik na ako, galik. Kaya, sirain na lang yung buhay Kristiyano niya. Nakita niya yung good timing, bigla siyang pumasok sa puso ng ligtas. Ganito tayo. Mahirap na. Ganyan na lang. Kaya good idea daw, kaya tinanggap niya ang kaisipan galing kay Satanas. Sa madaling salita, ngayon, pagod na naman kayo. Dito na lang kayo sa bahay. Bakit punta pa rin kayo sa church? Bakit araw-araw kayo punta sa church? Tuwing linggo pa. Sapat na, ligtas naman kayo. Okay lang. Unay mo ang mga iba't ibang bagay. Basta ligtas naman kayo. Kaya po, sige, tama-tama. Sige, tama-tama. Ano ba yun? Patay na, Baksak. Ngayon po, naintindihan po? Kaya kung nandito po kayo, ibig sabihin, dumaik kayo sa gira na ito. Hindi. Pupunta pa rin ako sa Panginoon kasi nandito po ang Panginoon na naghihintay sa akin. Tama po ba? Okay. Kaya po, unang Timoteo, chapter 6, verse 10, ang pag-ibig
sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kailangan po yung pera, salapi, pero para ano po ito? Para sa buhay Kristiyano na kaya ito po ay kailangan. Dati, magtatrabaho tayo para sa ating sarili lang, ating sariling katawan, pero ngayon, yung trabaho po, hindi para sa ating katawan, kundi para sa ating espiritual na pamumuhay. Bago ang kanyang pagdating, pansamantala, para sa yung ministry ko, para sa Panginoon, araw-araw, para sa ating panalangin, para sa ating evangelism, para sa ating, buhay Kristiyano. Pero kung umiibig tayo sa salapi na higikay sa Diyos, kung unahin natin ang salapi, mo kita, mo ano-ano, higikay sa buhay Kristiyano, ito pa ay ugat ng lahat ng uri ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 10 verse 37, ang umiibig sa ama, sa ina na nang higikay sa akin, ang nahaguguma sa amahan kong sa inahan, labi pa kanako, dili takos kanako, hindi karapat-dapat sa akin. Umiibig ang Panginoon sa atin, higikay sa lahat. Iniwan niya ang kanyang trono para bumaba siya sa mundong ito. Para kanino po? Para sa ating pong lahat. Bumaba siya sa mundong ito na puspos ng kasalanan at ng mga demonyo. And doon sa krus, siya po ay ibinigay niya ang kanyang katawan, kanyang puso, lahat, dugo, tubig sa katawan lahat para tinubos yung lahat ng ating mga kasalanan. Para iligtas tayo sumula sa impyerno. Kaya kung umibig tayo sa kahit ano man sino mahigikay sa Diyos, hindi ito kataknat-tanggap sa Kanya. Hindi po ito karapat-dapat sa Kanya. Siya po ang tunay na pag-ibig. Siya po ang ating tunay na Ama. Siya po ang tunay na Ama. No? Tapos kung umiibig tayo sa ating sarili pa, higikay sa Panginoon, hindi Lucas Matthew 16 verse 24, Matthew 16 verse 24 tayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang cross, sumunod sa akin. Kaya isa pang yung tanda ng katapusan ng mundo sa lipunan. Mo giyera, mo bagyo, lindor. Lumindor din po sa Mexico ngayon, Ang lakas po yung lindor. Araw-araw may lindor. Ngayon, sigurado na darating ang Panginoon Jesus, may lindor po araw-araw sa kahisaan. Tama po ba? Sigurado na darating ang Panginoon Jesus ng madali. Tapos, meron pong mga, tanda sa lipunan, sa mga tao, sa society. Ano po yun? Community. Self-love. Okay. Self-love. Love yourself. Love yourself. No? Ibigin mo ang inyong sarili. Mukhang ito hindi tama, mukhang ito hindi mali. Oo, tama po, pero ibigin mo, higikay sa Diyos, tama po ba o mali? Ibigin mo ang inyong sarili, higikay sa Diyos, tama po ba ito mali? Mali na mali po ito. Mali na mali. No? Oh. Ang Diyos ay umiibig sa atin, higikay sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang sarili sa krus. Iniwan niya yung Kanyang trono sa langit.
Siya mismo nagiging kagaya ng makasalanan pa. Ang Diyos mismo nagiging kagaya ng makasalanan pa sa cross. Pero ibigin natin ang ating sarili higit kaysa Diyos? O paano ito karapat-dapat sa Panginoon? Impossible po ito. Paano ito karapat-dapat sa ating sarili pa? Sa ating konsensya? Impossible po ito. Kaya, ibigin mo ang inyong sarili, ito'y galing kay Satanas. Galing po ito kay Satanas. No? Naintindihan po? Sa bilang isang ligtas, hindi kaya natin tanggapin ganitong bagay sa ating konsensya. Kung ligtas na po tayo. Kung hindi, ay ito maganda. Kung hindi pa siya ligtas, ito pa pinakamagandang mensahe. Ibigin mo ang inyong sarili. Narinig ko po kahit sa parang church daw, sabi nila church daw, yung mensahe niya, love yourself. Maraming tao pupunta doon. Hindi para sa Panginoon, kundi para sa kanyang sarili. So walang mensahe tungkol sa impyerno, walang mensahe tungkol sa kasalanan, walang mensahe tungkol sa paghuhukom, walang mensahe tungkol sa kaligtasan. Madaming tao lang nakatipon. Tungkol sa story ng Bible lang, mga kwento-kwento, mga iba-iba. So ito pa ay paktitipon ng karaniwang tao lang. Hindi po ito paktitipon ng mga ligtas, no? Umiwas tayo sa mga ganitong bagay. Kaya ang pag-ibig ay, practically, ang pag-ibig ay priority. Priority. Yung priority dapat ibigay sa Panginoon palagi. Priority, ano po? Priority. No? Kaya ano pa ang ginawa ni Satanas? Binago niya ang priority sa ating puso. Kadalasan yung pinaka-priority ang Panginoon Hesus Kristo, ang ating takapaligtas, ang ating Panginoon, makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari. Siya po ang pinaka-prioridad sa ating puso, isip, buhay. Pero unti-unti binabago niya ang priority sa ating puso, isip. Puso, isip. Kahapon ganon, ngayon na iba na. Iba ang priority. Depende sa sitwasyon daw. Depende sa sitwasyon. Kung depende sa sitwasyon, bakit si Jesus namatay pa sa cross? Mahirap naman yung sitwasyon sa cross. Panginoon, dumating na ako dito sa mundong ito, amang Diyos. Pero mahirap yata sa cross. Hanggang dito na lang. Babalik ako sa langit. Makulit sila lahat. Si Iscariot Judah naman, ibenta niya ako. Hanggang dito na lang po. Mahirap. Yung kamatayan sa cross, pagod na ako, Panginoon. Babalik na lang ako. Uwi na. Bye-bye. Uwi na. Wala na. Wala na. Wala na yung kaligtasan. Saan tayo lahat? Impyerno. Priority. Nakikita natin ang priority sa cross. Umiibig siya sa ating ng higit kaysa lahat. Higit kaysa kanyang sarili pa. Tama po? Naintindihan po ba? Naintindihan po. Kaya kailangan ingatan yung priority sa ating buhay palagi. Hindi to ibig sabihin, huwag kang magtrabaho, huwag kang mag-aral. Pero yung priority mismo ay hindi kaya natin baguhin. Ano ang purpose ng pag-aral? Ano pang purpose ng pagtatrabaho? Ano pang purpose ng ating buhay mismo na natitira? Hanggang sa kanyang pagdating. He's coming. Malapit na po, no? Matthew chapter 6 verse 33. Kaya po, ngunit, Matthew chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idrakta sa iyo. Sa Bisaya po, 3-1, apang pangitaon usan ninyo ang giharian sa Dios ug ang iyang kamataurong
ang ngatanan kining mga butaang igadunggang kaninyo. Kaya hanapin muna ninyo, seek first His kingdom, first, una. Ito pang pag-ibig. Kaya po, Ephesians chapter 6, verse 23, paano tayo umibig sa Panginoon ng higit kaysa lahat? Paano tayo umibig sa Panginoon ng mas maigi? So una, kailangan natin maunawaan kung gaano kadakila, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos tungo sa atin. Kaya naunaw niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos kung gaano kalaki po ito? Naunaw niyo po? Naunaw niyo po ba? Naunaw niyo po? Opo. Paano po? Sa pangitan ng Biblia. So, isang mabuting chapter ay unang Korinto, chapter 13. Siya po ay umibig sa atin ng ganito po sa nakasulat sa unang Korinto, chapter 13. Kung gusto nyong kung gusto nyong maunawan kung gaano katakila ang pag-ibig ng Diyos, basahin nyo po ang unang Korinto, chapter 13, araw-araw. Araw-araw. Okay po? Naintindihan po? Tama po ba? Klaro po? Kasama ng ibang Bible din po, no? Sabi dito, Ephesians chapter 6, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Bisaya din po, 3, 2, 1. Kayo ngayon naman, ayon sa verse na ito, pag-ibig na may, pananampalataya. So ano pang nauna? Pag-ibig o pananampalataya? Guguma o patoo? Ito pang nauna. Ay, totoo pala ang Biblia. Tama po? Ang Biblia, totoo po ba? Hindi. Ang Biblia, totoo po ba? Hindi. Totoo po. Tinuha ang Biblia. Ilang porsyento? 100. Ang Diyos ay buhay pa talaga. Tama po? Anong klaseng Diyos po ito? Makapangyarihang Diyos. Siya po ang takapalika. Siya po ang ating Ama. Tama po ba? Sino ang gumagawa ng isang tao? Ang Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina. Tama po? Hindi ina mismo. Yung ibinigay ng ina ay kanyang sinapupunan ng. Tapos, nilikha ng Diyos lahat tayo sa loob ng sinapupunan. Kaya siya po ang ating tunay na Ama. Ang Diyos ay Biblia totoo, ang Diyos ay totoo. Yung pang faith, no? Siya pang Almighty God, no? Almighty God. Kaya po, meron pong isang bata po, binubuli ng yung mga kaibigan niya. Meron pong mga kaibigan niya hindi mabuti. Parang gangster sila, gangster. Kaya binubuli niya palagi, bigyan mo ako ng pera. Kung hindi, susuntukin kita mo, parang ganon. Suntukin kita. Maganon po. Binubuli nila. Kaya isang araw, nang lumalakad siya sa kalsada, nakasalubong na kaya sa puso niya parang, paano ito? Panginoon, tulungan mo ako. Bakit ito nangyari pa ulit? Humingi siya ng pera. No, bigyan mo ako ng pera. Parang ganon. Kung hindi, suntukin kita. Magaganon po. Pero, bigla siyang nakasmile. Bakit po? Kaya, natangka yung pasaway na ito. Bakit nakasmile ka na? Ano ba? Ikaw, ganito na? Bakit nakasmile na? Bigyan mo ako ng pera. Ayaw.
Ayaw. Tapos sa likod, ano ba? Nakita niya mang iba. Yung kanyang, kanyang kuya. Kanyang kuya na malaki ang katawan. Boxer siya, boxer. Laki ang katawan. Ano ba? Bakit binubuli mo yung kapatid ko? Nagulat sila, tumakbo, tumakas na lahat. Tama po? Naintindihan po? Kaya po, sa likod ng Israel, nandun po yung Panginoon. Iran, sa isang araw, kaya niyang patayin ito lahat. No? Russia, kaya niyang patayin ito lahat sa isang iglap. Sa likod ng Israel, nandun po ang Panginoon. Kaya sinong nanalo? Palagi, ang Israel. Sa huling giyera, anong nangyari? Susunuin ng Diyos lahat sa isang oras. Hindi kaya nilang harapin labanan ang Israel kasi yung pangako ng Diyos. Kaya po, yung propesya, kaya malapit na ang huling giyera ngayon. Bakit po? Dahil ang Israel mabuti? Hindi. Yung pangako ng Diyos. Para malaman ng lahat ng tao na tunay pala ang Diyos. No? Kaya po, yung pag-ibig ay palaging nakasabay sa faith sa Panginoon. Kaya umiibig tayo sa Panginoon dahil siya pa ay umiibig sa atin. Tapos yung mga umiibig sa atin ay muli siyang mabuhay mula sa kamatayan. Siya pa ay makapangyarihang Diyos. Yung lahat ng sinabi niya ay natupad na po. Yung lahat ng sinabi niya sa Bible ay natupad na. 100%. Ngayon, matutupad pa yung lahat ng propesiya. Kaya, yung faith, ito po ay pundasyon para sa ating pag-ibig. No? Kaya hanapin nyo muna ang Panginoon. Yung mga kinakailangan pawang idaraktak sa inyo. Okay? So, kaya naniniwala tayo sa kanyang pangako. Tama po ba? Sige po, Panginoon, tuloy-tuloy na lang ako. Hindi po ito depende sa sitwasyon na nakikita natin. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kayong pag-ibig na may pananampalataya, nandun po ang tunay na kapayapaan. Kaya dapat ang Panginoon mismo nagiging Panginoon sa ating puso bilang ating tagapagligtas, bilang ating makapangyarihang Diyos, bilang ating tunay na Ama. Kaya Marcos chapter 9, sa huli po, Marcos chapter 9, verse 23, sinabi niya sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay maring mangyari sa kanya na mananampalataya. Sa ibang madaling salita, walay imposible sa Panginoon. Walay imposible sa Panginoon. Walay imposible sa Panginoon. Kaya palakasin natin yung ating sarili, ibigin natin ang Panginoon ng mas maigi. Darating na po siya. Okay? Tapos, Ebanghelyo chapter 21 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anang ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, pagkain mo ang aking mga kordero. Ibigin mo ang inyong kaibigan, kapipahay, kaluluwa sa palibot nyo, gaya ng pag-ibig ko, gaya ng ginawa ko sa inyo. Kaya,
Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang ibang kaluluwa. Ibigin mo ibang kaluluwa. Paano po? Kaya nyo po bang ibigin ang ibang kaluluwa sa inyong sarili? Ano? Kaya nyo po? Kaya nyo po bang ibigin ang ibang kaluluwa? Hindi po, hindi kaya. Pero kaya po, kung ligtas na po tayo dahil meron po tayong pag-ibig. English na lang para may clip. Meron po tayong pag-ibig, love. Kaya natin itong ibahagi sa iba. Ibahagi sa iba. Pero yung pag-ibig ko na galing sa Diyos ay medyo maliit pa. Paano ito ibahagi sa iba pa? No? Tama po ba? Marang tama lang sa aking sarili lang. Kulang pa para pagpabahagi sa iba. Paano natin ito ibahagi? Bakit ito pa ay maliit pa sa ating puso? Kasi hindi po tayo nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos ng tuloy-tuloy mula sa Diyos araw-araw. Okay po? Naintindihan po? Paano po? Sa tuwing linggo, sa pangitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, araw-araw, sa pangitan ng meditation, sa araw-araw, hindi tapos sa pangitan ng fellowship, tapos prayer. Kung tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, ang puso natin ay puspos ng pag-ibig. Ang puso natin ay puspos ng pag-ibig ng Diyos. Ito pa ay nakaabot sa ibang kaluluwa. Tama po? Ito pa ay nakaabot sa ibang kaluluwa. Huwag niyong hanapin yung pag-ibig sa ibang tao. Wala pong pag-ibig doon. Kundi hanapin mo yung pag-ibig galing sa Diyos, gikan sa Ginoo. Doon niyo kunin yung pag-ibig. Kasi ang Diyos lang ang pag-ibig. Kukunin mo ang pag-ibig mula sa Diyos, doon sa cross. Tapos, kung naging puspos na tayo sa pag-ibig ng Diyos, may bahagi natin ang pag-ibig sa iba. Okay, naintindihan po? Naintindihan po ba? Kaya ang Diyos sa pag-ibig, ibig sabihin, wala pong pag-ibig sa mga tao, kundi sa Panginoon. Yung pag-ibig, yung direction, tandaan po natin, galing sa Diyos lang. Tapos, kung meron pong pag-ibig, galing sa Diyos, galing sa akin patungo sa iba. Ito po ang direction. Okay po, ng pag-ibig. Okay, naintindihan po ba? Naintindihan po? Pero kung hinahanap pa nila yung pag-ibig sa mga tao, wala po. Wala. Wala doon. Kaya palaging kulang yung pag-ibig tao. Siyempre kulang yung pag-ibig kasi wala naman ng tubig eh. Paano ito igip pa? No? Naintindihan po? Okay. Kaya, opo Panginoon, minamahal kita. Sige, pakain mo ang aking mga kordero. Evangelism, fellowship, ministry, lahat po ay gikan sa Ginoo. Ano po yung guguma, pag-ibig. Naintindihan po? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos ng masarap, araw-araw sa fellowship, words of God, prayer. Kaya, nasaan ang Panginoon Jesus ngayon? Dito po sa pagtitipon. Tama po ba? Nandito po ang Panginoon. Tama po? Kaya bakit nandito po tayo ngayon? Para makikita nating mga tao po, mga kaibigan. Maaari po, yun din po ang isa pang ano. Pero yung pinaka-purpose naman, nandito po ang Panginoon. Tama po? Kaya nang dumating kayo dito, ano pang unang step? Panalangin po. Panalangin sa Panginoon. Tama po ba? Panalangin sa Panginoon. Pagpabasa ng Bible. Pagsaserve sa Panginoon. Sa kanyang ministry. Paglilingkod sa mga kanyang anak na minamahal niya. No po? Naintindihan po ba? Naintindihan po? Kayong pag-ibig, yung direction,
palaging galing sa Diyos lang. Ang Diyos ay pag-ibig. So yung pang ipinakita sa cross. Ligtas na po tayo dahil sa kanyang pag-ibig sa cross. Yung pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Kaya tinubos niya tayo, pinatawad na tayo, hindi naman sa nakaraan, kundi pati sa future magpakailanman, dahil minamahal tayo ng Diyos forever. Forever po, forever. Okay? Pero kung tatanggihan nila ang pag-ibig ng Diyos ng forever, wala na ibang option. Doon sila po ay nahulog sa impyerno. Tama po? Naintindihan po? Okay. Sige po, hanggang dito po tayo ngayon araw. Tapos, gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, dapat ipangaral natin ang ebanghelyo na ito sa kapanahunan, hindi sa kapanahunan, para sa lalong-lalo na darating na yung Bible Seminar. August 3. Tama po? Ganun po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita, lalong-lalo na tungkol sa inyong pag-ibig na dakila. Salamat po sa inyong lahat ng biyaya, ang pag-ibig tungo sa amin. Gusto namin ibahagi ng ebanghelyo ng pag-ibig ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa. Kaya pakitulungan niyo po kami sa pangitan ng inyong Holy Spirit, sa inyong banal na salita at fellowship, para kami po ay lahat nagiging kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos para sa inyong kaluwalhatian. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, nandito po.